Okay, isang magandang at mapagpalang araw sa inyo mga ka-trigger. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at ngayon ay gusto kong reviewin sa inyo at ipakilala ang isang napakagandang pang-concealed weapon na Smith & Wesson. Napakagaan niya. Ito ay model ng Airlight. SPFLDMA, Smith & Wesson USA. So napakaganda nitong baril na ito. Caliber 22 siya. Maganda siya pang concealed, pang carry, lalo sa mga kababaihan. At siya ay 8 shooter siya. Yan. Kaya maganda rin at marami siyang bala. So napakaganda siya at napakagaang siya. Napakagaan sapagkat ito Airlight. Tatawag natin mga paperweight. So ang bala niya ay pang long rifle, yung LR. Okay? Ito ang bala niya pang LR. So yung mga kababaihan na ayaw sa malalakas ang recoil, napakaganda nito. So dinating ito sa atin at ang problema daw pag binabalahan ay hindi makalabit. So ito ay titestingin natin sa firing range. So apakaganda naman niya. Actually bago ito. At ang isa pa sa mapapansin ninyo sa mga original, kaya malalakas siya kasi yung pagitan ng barrel at saka cylinder ay halos nakadikit. Actually hindi mo siya masisingitan ng papel. Unlike do sa mga tinatawag natin na paltik, itong pagitan na ito, itong sinusuotan ko ng papel na ito, ay malalaki ang siwang. Kaya pag pumutok, makikita ninyo na lalo sa madilim may apoy ang lumalabas dito. So ang ibig sabihin nun, dito sa mga gilid niya, ay delikado siyang iputok. Maaring magkamero siya ng bullet tracer at yung mga bala na fragment ay lumalabas dito. So delikado. Lalo na kung kayo ay pumutok ng nakahawak. May pumuputok na nakahawak na ganyan o yung nakaganyan siya. Kung nakalagay yung inyong daliri dito, tatamaan yan dito. Masusunog itong parte ng daliri ninyo dito. So ganun yung mga baril na paltik. So ang ina-advise ko sa mga humahawak ng revolver, ang kamay niya dito, nakaganyan siya. So ayan, dito nyo mapapansin na yung mga original na mga revolver, yung ito ay walang kawang. So ito. So susubukan natin itong iputok at matitesting natin kung talaga bang hindi nakakalabit pagka may bala siya. So ayan, punta tayo ng firing range para makita natin ang performance nito. Okay? Okay, nandito tayo sa firing range. Nilagyan na natin ng 8 bala. Pagkatapos susubukan natin iputok, saka natin malalaman kung ano ang nag-difference niya. So kailangan natin ng target. Okay. Subukan natin ng single action. Firing. Firing. So, ano yung diferensya pag nakailang putok na tayo? Mukhang 5 siguro. Pag nakalimang putok na o nakalahati na 4 na, hindi na siya ikot. So yun ang naging diferensya nito. So
ang story ko dito yung yun oh, mahirap nang lumabas. So yung kanyang bala na imbush palabas kaya sumasabit. Ayan, ang nagiging diferensya niya, malakas yung bala niya, kaya ang nangyayari sa kanyang basyo ay na nag-i-expand. So hindi na pati lumabas yung yun. So ang nangyayari ng kanyang bala ay nag-i-expand, lumulubo palabas. Kaya hindi nagkakaano. So hindi kamatch yung bala niya. Hindi kamatch. Hindi yung bala niya ay hindi maganda. Hindi design para dito sa baril na to. Ang bala niya ay pang rifle. Pang rifle ang bala niya kasi ang kanyang basyo ay nag-i-emboss, lumulubo dito sa puwit. So pagkakalahati na yung niya, yung naiputok niya, sumasabit na dito sa kanyang surface dito. Kaya hindi na siya umikot ang bula. So yun ang problema. So hindi match itong bala nito para dito sa revolver na ito. Sa ganito, wala naman tayong magagawa sa bala kasi fabricated ito. So, ang bala niya ay pang rifle, hindi match dito sa baril na ito. So, nasa bala ang diferensya. Kaya, hahanap ng bala na para match dito sa baril na to. So, ayan, mga ka-trigger, at ganun talaga. May mga baril talaga na hindi nagmamatch yung bala na ginagamit. Okay, so ayan, napatunayan natin na hindi lahat ng bala ay pupwede sa isang brand na baril. May brand na baril na namimili ng bala. So itong bala na to, kumbaga sa rifle, walang problema. Ang problema kasi sa revolver, pag umiikot itong bula, itong space niya dito sa pagitan nitong wall nito, sakto lang. Kaya pag nag-inboss yung puwit ng basyo pag pumutok, yun ang nagkakaproblema. Hindi na iikot ang cylinder. Ayan Hindi na. Although mapapansin natin na pag nakalagay naman yung shell, ayan ay sumisikip na yung kanyang basyo. Dahil nga itong puwit ng basyo ay nag-inboss. Kaya sumasayad na siya. Sumasayad na dito, hindi na ngayon siya ikot. So ayan, kung maka-encounter kayo ng ganitong problema, na pag nakaputok kayo ng mga ilang putok at hindi na umiikot, may problema yung bala na ginagamit natin. So, pwede naman natin itong bawasan, pero hindi natin gagawin sapagkat ito original at bago pa. Pwede itong bawasan ng konti, nababawasan ito, pero hindi ko sa may-ari, nasisirain yung kanyang baril. So, it's better na humanap na lamang tayo ng bala na kamats. Okay? So, ayan. Hindi lahat ng problema ng baril, sa baril natin isisisi. Minsan sa bala rin. Kaya maraming nagtatanong sa akin na bakit daw yung bala na gano'n ay okay, yung bala na gano'n ay hindi okay. So, yung bala na lamang na okay ang gamitin ninyo. Huwag na kayong gumamit ng bala na hindi okay. So, yung isa naman na nagtanong sa akin,
Pag ibang magazine naman ng 1911, ang sinaksak niya, hindi rin gumagana, malfunction din. Kumbaga hindi rin makalabit. So, edi maliwanag na sa magazine ang problema. Ganun talaga ang problema ng baril, namimili. Parang tao namimili ng asawa. Okay, joke. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at sana may nakuha tayong aral o nakakuha tayong idea sa video na to. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please subscribe Pinoy Firearms Instructor para sa mga may hilig sa firearms at makakuha kayo ng konting kalaman sa akin. At sa mga hobbyist, mga shooter, pwede kayo magtanong sa aking YouTube channel. Mag-comment kayo at sinasagot ko yan every Friday sa ating Q&A, question and answer. Doon ko pinapaliwanag dahil kung ang tanong ninyo hindi ko masasagot ng buo sa chat o sa type. So every Friday, lahat ng tanong ninyo ay binibigyan natin ng linaw sa abot ng aking maliit na kaalaman. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye.